Ang lalaking ito na mukhang simple ay may kakaibang gawi, ang mag-almusal. Lagi siyang nagbabayad muna bago kumain. Noong araw na iyon, abala ang may-ari ng tindahan, kaya't nakita niyang katatapos lang kumain at tumayo na para umuwi. Tinawag niya pabalik para magbayad. Masaya naman siyang nagbayad ulit. Nagbayad na po siya sa inyo kanina pagdating niya, sabi ng isa. Naalala ito ng may-ari at nahiya. Kaya't naghintay na lang siya na bumalik ito para kumain kinabukasan para maibalik ang pera. Sa isang pagpupulong ng kumpanya ilang araw bago, ang lalaking nagngangalang Zai Yuanming na ito ay biglang nagpahayag ng pagbuwag sa investment fund na hawak niya. Nang malaman ito, labis na nagalit ang presidente ng korporasyon. Agad nilang pinigil ang kinita ni Vianmin sa nakalipas na 3 taon, at saka ipinagbawal pa siya sa loob ng 5 taon na magsagawa ng anumang transaksyon sa stock market. Talagang matinding aksyon ito ng boss. Para na ring pinutol ang buhay ni Vianmin, pero hindi nila alam na matagal na ring hindi interesado si Vianmin sa trabahong ito. Dahil mas alam niya kaysa kan-inuman na kapag mas mayaman ka, mas maraming taong magpapayo na malugi, masira ang pamilya. Si Yuanming ay hindi nag-atubili, at agad na pumirma sa kasunduan bago umalis doon. Kinuha lang niya ang 80,000 United States dollars bilang pang-araw-araw na gastusin sa pamumuhay. Bagaman nalungkot ang kanyang assistant na si Xiao Yewen para sa karera ni Yuanming, naniniwala siya na malapit na niyang mabawi ang lahat ng nawala sa kanya. Pagkatapos bumalik sa bansa, nagpa siya si Yuanming na magretiro at mamuhay ng tahimik 3 taon bago mag-impake at umalis sa lungsod. Iniwan niya sa kapatid niyang babae ang 60,000 na pera at ang kanyang sasakyan. May malinaw na kondisyon na ang perang ito ay hindi dapat gastusin ng basta-basta. Pinag-isipan ko ng mabuti. Ang 10,000 ay para sa pagpapanatili ng sasakyan. Ang natitirang 50,000 ay para kung magkasakit ang mga magulang, para may magamit tayo kung sakali. Kaya ngayon, sa kanyang account ay mayroon na lamang 20,000 United States dollars. Isang problema ang natapos, isa na namang problema ang dumating. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, isang babae ang dumating sa opisina para humiram sa kanya ng pera. Siya ang asawa ni Su Feng, ang matalik niyang kaibigan. Dahil nagkagulo ang asawa niya, kinailangan niyang magmadali ng 2 oras para makahiram ng pera. Bilang isang kaibigan, ipinahiram mo sa kanya ang halos lahat ng pera mo sa iyong card, para lang magtira ng mga 2,000 dolyar para sa gastusin sa loob ng 3 taon. Nang gabing iyon, pagkatapos maayos ang lahat, pinuntahan ni So Fong si Ginoo para humingi ng payo. Paano raw siya madaling makakaakyat sa posisyon ng direktor? Sa ngayon, hayaan mo muna silang maglaban-laban, hanggang sa magkasakitan na sila. Tapos saka ka pumasok, mas malaki ang tsansa mong manalo. Ngunit kung gusto mo agad-agad, kapag nagkaisa ang mga taong iyon, malaki ang posibilidad na ikaw ang unang itatapon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede kang tumaya, 1 laban sa 5. Nang marinig iyon, nagpakita ng pag-aalinlangan si S. Fong. Paano ka nakakasiguro na panalo ka? Ngumiti lang si Vianmin. Wala to. Kapag matagal ka nang nabubuhay, malalaman mo rin. Kinabukasan, hiniling ni Davan sa kanyang matalik na kaibigan na pulis. Nahanapan ang kanyang amo ng maliit na bahay para magsilbing masisilungan. Nagtatago sa araw, tinitingnan ang sirang bubong ng kwarto, at walang aircon. Nag-aalala ang mga tauhan na baka hindi magustuhan ng amo. Sinong mag-aakala na sasabihin niyang basta may makain, may damit, at may matitirhan, ayos na. Wala na akong ibang hihilingin pa. Kahit na walang alam tungkol sa tunay niyang pagkatao. Bilang matalik na kaibigan ni Yawen, inabot ni Police Officer Go ang kanyang calling card sa kanya, at sinabing kung may kailangan siyang tulong, tawagan lang ako. Huwag daw mahiya. Sa panahong inaakala ng lahat na magtatagal sila roon ng ilang araw, magwawala siya. Pero si Vianmin naman, nagpapakasaya, nakikinig ng musika gamit ang kanyang mamahaling speaker kasama ang mga kaibigan, at nag-uusap tungkol sa Budismo. Maliban sa oras ng pagkain, hindi mo siya makikitang lumabas ng bahay. Sa kabilang banda, ginagawa na rin ni S. Fong ang itinuro niya. Agad niyang nakuha ang posisyon ng General Manager ng Tianjin Group. Sa isang iglap, katapusan na ng taon. Tumawag si Davan para ipaalam sa pulis na nakahanap na siya ng bagong trabaho, at maganda ang sweldo at benepisyo. Pagkatapos nilang mag-usap, naalala ni Davan ang kanyang dating boss. Kaya nga pinakiusapan niya ang matalik niyang kaibigan na bisitahin ka para malaman kung kumusta ka na. Noong una, balak lang sana niyang kumustahin ka sa telepono. Pero sa tono ng boses mo, alam na niya na hindi mo gustong makita ng iba na nahihirapan ka. Kahit anong mangyari, gusto mong ikaw ang mag-ayos ng lahat.
kaya nagdesisyon siyang pumunta sa inyo, para makita kung ano ang kalagayan mo. Pagdating niya, may dala-dala kang 2 malaking kahon ng instant noodles. Dahil matanda ka na rin, nagmagandang loob na magpaalala ang pulis. Ang lamig-lamig, bili na po kayo ng siopaw para may makain kayo. Nakakabusog pa, nakakainit pa ng katawan. Lumipas ang mga araw ng tahimik, tapos bigla na lang, nakatanggap siya ng balita na nagkasakit ang kanyang ama. Matapos tipunin ang natitirang pera, agad siyang sumakay ng bus pabalik sa kanilang probinsya. Matapos ang pagsusuri, ipinaalam sa kanila ng mga doktor na hindi maganda ang kalagayan ng kanyang ama, kahit daw magamot pa ito. Mananatili na lang itong nakahiga bilang isang vegetable. Pero hindi pa man ninyo natatapos pag-isipan ang paraan ng pagpapagamot. Pumanaw na si Lolo at nagpunta sa kanluran para ayusin ang libing ni Papa. Wala nang kahit isang kasing si Yuan Ming, kaya napilitan siyang ipagbili ang kanyang mga album. Nang makita ito, nagningning ang mga mata ng may-ari ng tindahan. Akala niya'y baguhan lang si Yuan Ming kaya binili niya ang mga ito sa halagang 50 sentimos bawat isa. Nang makita ito, hindi na nakipagtalo si Yuan Ming dahil para sa kanya, ang pera ay isa na lamang numero. Basta may pambili ng pagkain, ayos na. Pagkaalis niya roon, ibinenta ito ng may-ari ng tindahan ng plaka sa isang kompositor sa halagang mahigit 80. Nang marinig niya ang magagandang tunog na nagmumula sa plaka, nakaramdam siya ng labis na ginhawa. Sa isang iglap, lumipas na naman ang 1 taon ayon sa schedule. Muling dinalaw ng pulis si Vian Min para tanungin siya kung gusto pa niyang magrenta rito. Pagdating pa lang niya sa hagdan, narinig na niya ang magandang musika na mahinang nagmumula sa loob ng silid. Matapos ang negosasyon, kinuha niya ang pera mula sa pagbebenta ng kanyang mga likha nitong mga nakaraang buwan. Binayaran niya ang upa sa bahay ng 1 taon para sa kanya. Tapos sinabi ng pulis na pwede mo raw ipatugtog sa kanya yung paborito mong kanta. Ang ganda ng musika mo, kahit ilang kanta pa lang ang narinig ko, ang galing na. Kaya si Vian Min, hindi nag-atubili, pumasok agad sa loob ng kwarto, at kinuha ang album na pinakaingat-ingatan niya at ipinatugtog sa kanya. Ang ganda at dalisay na musika ay matagumpay na, nakaakit sa kanya, hanggang sa halos maubos na ang sigarilyo. Wala pa rin siyang kamalay-malay hanggang sa pansamantalang itinigil ni Vian Min ang musika. Saka lang siya natauhan. Ang ganda ng kantang to. Anong title? Pwede bang hiramin ko para mapakinggan ko pa? Pagkatapos niyang masayang pumayag, lumapit ang pulis para tingnan ang mga speaker niya. Tapos, lumingon siya at nagtanong kung magkano raw. Dahil ayaw niyang matabyunan ng pera ang pagkahilig nito sa musika. Sinabi niya na ang speaker niya ay nagkakahalaga lang ng 1 o 2,000. Pagka-uwi niya sa bahay, kinuha niya ang hiniram na plaka at isinaksak sa player. Gustong-gusto niyang makinig sa computer. Pero yung tunog na mumurahin, na nanggagaling sa speaker ay nawalan siya ng gana. Kaya nagdesisyon siyang gumastos para bumili ng magandang speaker. 1 linggo siyang nagmaneho, para hanapin ang amplifier na babagay sa kanya. Sa huli, nakinig siya sa payo ng mga may-ari ng ibang tindahan, at dumiretso siya sa tindahan ng mga gamit pang audio, at mga plaka ni Mr. Sunglass para maghanap. Pero kahit na yung pinakamahal dito, hindi rin naman niya siya mapapasaya dahil may regular meeting pa siya mamaya, kaya kinailangan niyang isantabi muna ang paghahanap niya para bumalik sa opisina. Pero umupo lang din naman siya roon para lang magpakita. Hindi niya pinapansin ang sinasabi ng boss. Kasamang Xiaodan, nagiging pabaya ka na sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Sa oras ng trabaho, nagawa mo pang magmaneho at magpasyal sa bayan. Gusto mo pa bang magtrabaho rito? Nakita niyang nakayuko lang ito at walang imik. Akala ng boss niya, nagsisisi na siya. Yun pala, abala siya sa pagguhit ng dream sound system niya. Matapos ipahayag ang desisyon na imbestigahan at parusahan. Para kay Xiaodan, pinatawag ka niya para magpahayag ng iyong saloobin. Nang paalalahanan ka ng iyong mga kasamahan, bigla kang tumayo at nagbulalas ng mga salita ng walang buhay. Lahat ng sinabi ng pinuno ay napaka-logical at malinaw, kaya lubos akong samasang ayon sa mga planong inilatag ng pinuno. Nang makita kanyang ganyan, wala nang nagawa ang pinuno. Sa pagtatapos ng pulong ng araw na iyon, pinakiusapan kanyang magpaiwan at ipinahayag ang desisyon na suspendihin ka. Alam mong sinuspinde ka. Pero imbes na malungkot, masunurin mo pang isinuko ang posas, baril, at radyo sa nakatataas sayo. Sa loob ng 15 araw na suspensyon, patuloy pa rin siyang nagpunta para hanapin kausap si matalinong salamin tungkol sa speaker. Dahil alam niyang dalubhasa ka sa mga instrumentong pangmusika,
Sinabi niya sa'yo na kung talagang hindi makahanap ng kaparehong kagamitan, dadalhin ka niya ngayon sa bahay ni Yuan Ming para pakinggan mo ang tunog na iyon, at pagkatapos ay gayahin mo ito at gawan mo siya ng isang music player. Tingnan natin kung ano ang reaksyon mo sa napakalaking speaker na nasa harap mo. Nakakamangha. Talagang may mas mataas pa sa mataas. Ang pinakamagandang gamit sa shop ko, talagang malayo ang agwat sa kanya. Ang malinaw na musika na nagmumula sa speaker ay nakabibighani sa lahat. Malinaw na pareho ang plak ang ginagamit, pero mas maganda pakinggan dito ng daan-daang libong beses. Hanggang sa malapit na ako sa bahay, doon lang ako nakawala sa mahika nito. Sigurado ako kay Xiaodan na ang speaker na iyon ay 10 beses ang halaga kaysa sa sinabi niya. Nalaman ko na napakagipit na niya kaya pati orihinal na plaka ay kailangan niyang ibenta. Galit na galit siya. Malinaw na sinabi niya na kung may problema, magtulungan tayo. Tapos umasta ka ng ganyan. Tapos ikinwento niya ito sa kaibigan niya. Ako, bilang may-ari ng isang restaurant, nahihilo ako sa mga nangyayari. Para kang isang malaking katatawanan sa paningin ng lahat para maging malapit sa kanya at para makaganti sa kasinungalingan noon. Kinabukasan, niyaya niya siya at ang mga importanteng kliyente na kumain sa labas. Noong una, ayaw ni Vin Min pumunta. Pero nang makita niya ang notice of violation sa kamay ni T.I. Yudan, nag-isip siyang muli. Pagkaupo pa lang niya sa mesa, nagsimula na siyang magsisi. Parang lahat ng bisita rito ay ikaw ang pinupuntirya. Hindi pa nga nagsisimula ang handaan, lasing ka na agad. Alam nilang isang negosyante si Vin Min, kaya tiyak na tuyot ang isip. Kaya isa sa mga panukala nila ay maglaro ng tulaan. Kung sino ang hindi makasagot, kailangang mag-alok ng isang baso sa lahat. Pero sa pagkakataong ito, sinabi ni Vin Min sa waiter, nadalhan siya ng 6 na baso at punuin ng alak. Kung interesado kayo sa akin ngayong hapunan, makikiinom ako sa inyong lahat. Pero pagkatapos ko ubusin itong 6 na baso, pauwiin nyo na ako, ha? Hindi ko na kaya. Nang marinig iyon, napatawa ang kaibigan ni Xiaodan. Ikaw ang nag-organisa ng handaan ngayong gabi. Hindi pwede yan. Kaya napatingin si Yuan Ming kay Xiaodan na parang humihingi ng tulong. Naipagtanggol siya. Tapos nagsimula siyang bumigkas ng isang tula. Hindi ko akalain na ang tulang naisip niya ay may kakaibang mahika, na hindi mapigil ang makinig ang mga tao, at may ilan pang ang humingi ng papel at panulat sa waiter, para isulat agad ang ilang linya pagkatapos matapos ang kanyang tula. Kinuha pa niya ang lahat ng alak sa mesa at ibinuhos sa baso niya para saluduhan si Yuan Ming. May mga taong pala talagang may talento. Talagang nakakahanga sila. Dahil sa labis na kahihiyan sa makitid niyang pag-iisip, dali-dali siyang tumayo at umalis. Yung dalawang nakaupo sa tabi niya, nang makita iyon, dali-dali ring tumayo at sumunod sa kanya palabas. Sinabi niya sa magkapatid na Xiaodan, kung mayroon akong isang napakagaling na kaibigan, hindi ko siya tretratuhin ng ganoon kasama. Pasensya na po kayo at nasayang ang pagkain ninyo dahil sa akin. Pagkatapos ihatid ang mga importanteng bisita palabas, pumasok ang may-ari ng restaurant at pinagbayad si Yuan Ming ng NDT 1,000 para sa kinain ngayong araw. Nang marinig iyon, si Yuan Ming ay yumuko at binilang ang pera sa kamay niya nang walang imik. Dahil hindi siya kumikibo, itinaas pa ng babae ang presyo sa NDT 2,000, tapos biglang tumalon sa 3,000. Dahil nakita niyang lalo siyang nagiging abusado, napilitan siyang ibigay ang lahat ng natitirang pera sa kanya. Kapag tumaas pa ang presyo, wala na talaga akong pambayad. Ginagawa niya lang yun para makaganti sa kapatid niya. Kaya nang makita niyang maayos kang makitungo, hindi ka na niya pahihirapan. Pagkatapos nilang mag-usap, iminungkahi ni Vin Min sa kanya na subukan niyang mag-invest sa stocks kung gusto niyang yumaman. Kapag umabot na sa peak ang presyo ng stocks sa susunod na taon, ibenta niya lahat kung hindi niya madobol ang kanyang puhunan. Ako ang maglalakad ng patiwarik. Nang marinig niya yun, nagdesisyon siyang kumuha ng 500,000 bilang panimulang puhunan. Pero sa ngayon, wala masyadong pera si Vin Min. Kaya kinuha niya yung set ng speaker na nagkakahalaga ng 400,000 bilang ari-arian. Panigurado raw na kung malugi siya, mapupunta kay ate yung speaker. Pero yung may-ari ng kainan, wala siyang interes sa mga speaker na yan. Kaya pinapanta niya si Vin Min para magtanim ng 200,000 bilang bayad. Sigurado, pagkarinig ni Vin Min yan, tinawagan niya agad yung kaibigan niya para humiram ng pera. Pero bago pa man sagutin sa kabilang linya, pinatay na agad ni T.I. Yudan.
dahil lubos siyang nabighani sa talento ni Yuan Ming. Kaya pumayag siyang ipahiram sa kanya ang 200,000 na ito. Kapag nakalikom na ang magkabilang panig ng sapat na kapital, magaganap ang kooperasyon para makalakam ng sapat para sa kanya. Nagpa siya si Xiao Dan na makipag-ugnayan sa kanyang ama na hindi niya nakita sa loob ng mahigit 10 taon, at lumipad patungong Hangzhou para hanapin siya at kunin ang pera. Pagbalik niya, inupahan pa niya ito ng bagong apartment para maging madali ang pagpunta sa video store. Bilhin mo ulit lahat ng orihinal na tapes na naibenta mo. Kapag tapos na ang lahat, saka mo dalhin sa kanya ang 200,000 Kia. Nagtaka si Vian Min nang makita ang tambak ng pera sa harap niya. Tila naghihinala na rin siya, na nagkakaroon na siya ng damdamin sa kanya. Pero bilang isang tao, na walang anumang pagnanasa sa pag-ibig, ayaw niyang hayaang lumubog pa si Xiao Dan sa putikan na ito, kaya't walang awa niyang tinanggihan ang tulong nito. Nakakalungkot na hindi mo naiintindihan ang ugali niya. Kapag nagdesisyon na siyang gawin ang isang bagay, walang makakapigil sa kanya. Binuksan niya ang kahon ng mga plaka at ibinalik sa iyo. Tapos naglagay pa siya ng 10,000 sa ibabaw nito. Kung kailangan mo ng pera sa hinaharap, ibenta mo na lang sa kanya ang mga plakang ito. Balak pa sanang tumanggi ni Yuan Ming, pero dumating na ang mga tagalipat bahay ng kumpanya, kaya napilitan siyang tanggapin ang mga inayos ni Xiao Dan. Para lubos siyang makilala, hindi ininda ni Xiao Dan ang layo para pumunta sa Beijing, para hanapin ang mga kaibigan niya para tanungin. Bagamat noong una, parang minamaliit ka ni S. Fong, dahil akala niya, gusto ni T.I. Yudan na lapitan si Vian Min, dahil mayaman ito, pero ang kanyang pag-uugali at pag-iisip na mature, ay lubos na nagpabago sa kanyang pananaw. Pagkatapos ng hapunan noong araw na iyon, ibinigay sa iyo ni S. Fong ang pera at kotse. Ito ang mga bagay na natalo niya sa pastahan noong nakaraan. Dahil sa mga ginawa mo para sa akin, sa huli, si Vian Min, parang may nararamdaman din si Tim. Kaya nagdesisyon siyang makipag-date sa kanya, dahil may kaso pa sa presinto na kailangang imbestigahan, kaya pagkatapos nilang maglambingan, kinailangan ding bumalik agad ni Xiao Dan sa istasyon ng pulis. Pero ayaw talagang magsalita ng kriminal sa komersyo. Ayaw niyang magbigay ng kahit anong impormasyon dahil pakiramdam niya walang nakakaintindi sa kanyang panloob na mundo. Sa puntong ito, naisip ni Xiao Dan ang kanyang matalinong boyfriend. Ang pagkakamali ko noong gabing iyon habang kayong dalawa ay magkasamang kumakain. Itinanong ni T.I. Yudan sa iyo ang tungkol dito. Ibinigay ni T.I. Yudan ang maikling paglalarawan tungkol sa taong ito. Napagtanto mo na siya ay kabilang sa paaralan ng katangiang sibilisasyon. Sa madaling salita, ito ay isang uri ng bagong ideolohiya. Naniniwala na lahat ng kategorya sa buhay ay may iisang paraan ng paggana. Tanging ang mga taong nagising dito ang maaaring maging malakas. Para sa mga taong tulad nito, ang paraan para makakuha ng pahayag, ang pinakamahusay ay sirain ang kanilang sagradong lupain ng kaluluwa. Sa kanilang mga puso, gumawa sila ng makatwirang dahilan para makapagsisi sila. Dahil sa impormasyon mo, natapos ni Xiao Dan ang kaso sa loob ng 3 araw. Pero hindi siya masaya tungkol dito. Hindi niya maintindihan kung bakit kahit hindi pa sila nagkikita, nakahanap si Yuan Ming ng paraan para magsalita ang kriminal. Posible kayang isa siya sa mga mataas na opisyal ng paaralan. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Ye Wen. Napagtanto niya na hindi pala sila nabibilang sa iisang mundo. Ang pananampalataya at pangunawa ni Yuan Ming ay higit pa sa kaya ng ordinaryong tao. Nang gabing iyon, nang makita niya si Yuan Ming, sinabi niya rito, kung talagang ganyan kakagaling, ipakita mo sa akin ang isang himala, gawin mong isang kabisera ang tahimik na probinsyang ito sa harap nila, maingay at masigla. Kinabukasan, pinuntahan ni Xiao Dan si punong baryo Wang Miao para ibigay sa kanya ang address at numero ng telepono ni Yuan Ming. Siya ang makakatulong para umunlad ang baryo ninyo. Puntahan mo siya agad. Sa gabay niya, mabilis na nakarating ang punong bayan sa bahay ni Wang. Matapos mag-usap ng matagal ang tatlo, dinala niya si Yuan Ming pabalik sa bayan para obserbahan ang tunay na sitwasyon. Pagkatapos libutin ang buong bayan, dinala niya si Yuan Ming sa kanyang pagawaan. Nalaman niyang marami pa ring mahuhusay na karpintero sa bayan. Nagpa siya siyang makipagtulungan sa kanila para gumawa ng mga dekalidad na amplifier. Ang gustong gawin at ang kayang gawin ay dalawang magkaibang bagay. Ang mga ito ay nakadepende pa sa maraming iba pang mga bagay para magdesisyon. Pero may isang bagay na maipapangako natin sa isa't isa, iyon ay, bawat isang mamumuhunan ay may kanya-kanyang karapatan. Ang pagkakaiba lang ay kung marami o kaunti. Kung gusto nilang magkaroon ng ganap na kontrol, kailangan nilang hawakan ng hindi bababa sa 51% ng mga parte. Kaya naman, iminungkahi niya sa pinuno ng barangay na kung paano man hatiin
ang mga parte na hawak nila ay hindi dapat lumagpas sa 49% para maging handa ng mabuti para sa proyektong ito. Nagdesisyon si Vian Min na maglaan ng 2 araw para mag-aral ng merkado. Tapos nagbilin pa siya sa kapitan at kay Kuya Salamin. Kung may makita raw silang importanteng impormasyon, ipadala agad sa kanya. Pagkaalis nila sa bahay ni Vian Min, bumalik sila sa bayan. Sinundo nila yung may-ari ng bilihan ng CD para kumain sa labas. Nang malaman niya ito, nagduda siya. Paano raw magkakaroon ng pera para mag-invest ang isang taong nagbenta ng orihinal niyang album dahil sa kahirapan? Pero dahil ayaw niyang palampasin ang pagkakataong yumaman, pumunta siya mismo para makinig sa kanya. Nang ikukwento ko sana ang plano ko, pero pagpasok ko pa lang ng bahay, naakit na agad siya sa mamahaling speaker system ni tatay. Ang taong kayang mag-invest ng ganito kalaking pera para lang sa audio system, siguradong hindi basta-basta. Nagsisimula pa lang mag-usap ang dalawa nang dumating na rin si Kapitan at si Glasses. Dahil nandito na kayong lahat, gusto ko sanang humingi ng opinyon. Gusto ring sumali ni Liobin sa usaping ito. Payag ba kayo? Pamilya naman tayong lahat. Natural lang na magtulungan tayo kung papayag ka rin. Kung gayon, tayong 4 ay magtutulungan. Pagkatapos makita mismo ang koleksyon ng mga plaka, at marinig ang mahiwagang musika na nagmumula sa speaker, lahat ay nakaramdam ng lubos na ginhawa. Pinuri nila ang buhay ni Vian Min, na mas masarap pa sa buhay ng hari ang pag-inom ng tsaa habang nakikinig sa musika. Simula noon, nagsimula siyang mag-focus sa pag-aaral ng merkado. Ang unang target niya ay ang exhibition ng mga kagamitang elektroniko. Ang ika-13 ay gaganapin sa Beijing. Sa kanyang pag-aaral, may natuklasan siyang 2 malaking problema. Una, para makapagbago, kailangan nilang gumamit ng estratehiya ng pagnanakaw sa mayayaman, ibahagi sa mahihirap. Ito ay magiging sanhi ng mga materyales sa produksyon, at ang ikot ng negosyo ay masisira. Masakit pa sa ulo na, maaari pa nitong maging sanhi ang mga bagong negosyo na nagsisimula pa lang, na tuluyang lumubog. Maaari itong maging sanhi ng matinding sakit ng kalooban, na hindi na sila makabangon pa. Kaya sila ay seryosong lumalabag sa mga prinsipyo ng moral, pero hindi sang-ayon si Xiao Dan sa pananaw na ito niya. Dahil sa kahit anong paraan, nakakatulong pa rin sila sa mga mahihirap, basta't nasa loob pa rin ito ng kung ano ang pinapayagan ng batas. Wala nang dapat ikabahala pa. Pangalawa, kung sakaling lumaki ang modelo ng kanilang negosyo, kailangan nilang magkaroon ng isang taong responsable at matatag para mangasiwa sa mga legal na bagay, para kahit anong mangyari sa hinaharap, makokontrol pa rin nila ito. Kaya sinabi ni Yuan Ming kay Xiao Dan, dadalhin ko kayo para makilala ang may-ari ng mga restaurant. Nakalkula na ninyo noong nakaraan, base sa 3 aspeto ng kakayahang pinansyal. Sa sitwasyon, background, o estado, siya ang pinakaangko para pumayag siyang makipagtulungan. Sinabi ni Vian Min sa kanya na kung kikita ang investment, hahatiin nila ang kita ng 50-50, pero kung malugi, kayo ang sasagot lahat. Bagamat ayaw niya noong una, hindi niya matanggihan ang mga ganoong kaakit-akit na kondisyon. Kailangan lang niyang tumahimik at ipahiram ang kanyang pangalan. Malaki na ang kikitain niya, kaya bakit hindi niya gagawin? Pero ang kapital na hinihingi ni Vian Min sa'yo ay 100 van. Hindi yan maliit na halaga, kaya nang marinig mo, nag-atubili ka na. Nang makita yun, agad na tumayo si Vian Min at tiniyak sa'yo, magtiwala ka sa akin. Ang mga shares na yun, pagkatapos mag-market, mas mahal pa ng 5 beses, 10 beses. Para makapagtayo ng kumpanya, kailangan ng panimulang kapital. Kung hindi aaprobahan sa itaas dahil ituturing itong isang huwad na proyekto. Dahil ang pera sa stock market ay darating sa Mayo. Sa susunod na taon mo pa lang yun makukuha. Kaya ang pinakamagandang opsyon sa ngayon ay isanla ang bahay. Ibenta ang restaurant at stocks para may pambayad sa mga legal na proseso. Kung nag-aalala ka, pwede kitang bigyan ng garantiya ngayon din. Pananagutan niya ang anumang pagkalugi. Ayon kay Vian Min, medyo gaman ang loob niya at nagtanong tungkol sa investment ng 3 iyon. Siguradong mag-i-invest din ng kaunting kapital ang 3 na yun. Pwede rin nilang baliwalain to. Sa totoo lang, kailangan nila lagi ng mga investor na susuporta sa kanila. Para umabot sa rurok, kailangan ng kumpanya ang 3 milyon para magsimula. Sa pinakamasamang senaryo, malulugi ang kumpanya. Kaya,
Ang 1,000,000 won ni ate ay gagamitin para mamuhunan. Kinabukasan, nagmaneho siya papuntang Wangmyo Village para sa pagpupulong ng mga shareholder. Para sa unang shareholder, iniisip ng mga tao sa village na ang dahilan kung bakit hindi makakumpetensya ang mga produkto nila sa merkado sa labas ay dahil sa makalumang paraan ng produksyon. Kaya hindi nito naabot ang inaasahang kalidad. Nang marinig niya ito, sinabi agad ni Yuan Ming na, "Hindi kayo dapat mag-alala. Hindi naman nakasalalay sa paraan ng produksyon ang sikreto ng tagumpay ng mga negosyo. Masyado silang nag-invest sa makinarya, umaasa sa kasipagan ng kanilang mga manggagawa, handa silang magtiis o hindi. Ang prinsipyo ng pagtatagumpay ay napakasimple. Iyon ay ang kakayahang palawakin ang network ng kaligtasan. Kung ituturing ang pagtitiis bilang isang hibla, ang kakayahan ng tao ay isa pang hibla. Kapag pinagsabay ang dalawang hibla, ang pagitan nila ang magiging espasyo para sa kanilang kaligtasan. Kung magagawa nating tiisin ng maayos ang mga customer, at magawa rin ang mga bagay na hindi pa nagagawa ng AI, hindi ba't magbubukas na ang espasyo para mabuhay sila? Ang laban sa negosyo ay hindi kailanman naging madali. Ang tagumpay o pagkatalo ay napakalapit sa isa't isa. Kung magagamit ang pagkakataon para magsikap sa huling takbo, ang tagumpay ay hindi malayo matapos pag-usapan ang mga bagay na ito. Sinimulan ng pinuno ng barangay na ilabas ang gusot-gusot na notebook mula sa kanyang bulsa para basahin sa lahat ang posisyon pati na rin ang bahagi ng bawat isa. Maghintay hanggang maayos ang lahat. Sinimulan na ni Yuan Ming ang kanyang plano. Sa Marso ng susunod na taon, maglo-launch na ang kanilang kumpanya. Diretso sa industriya ng mga espesyalisadong kagamitan sa audio. Mula ngayon hanggang Hunyo, kailangan nilang gumawa ng 10 high-end na produkto para ilabas sa ibang bansa, palawakin ang merkado at reputasyon. Pauwi na, nag-aalala na si ate tungkol sa gastusin. Kung kailangan pang bumili ng bagong set ng makinarya, mabilis mauubos ang kapital. Pero determinado si Yuan Ming na huwag bawasan ang budget dito. Kung walang modernong makinarya, matatagalan ang produksyon. Samantala, dito naman, nag-uusap-usap ang tatlong magkakapatid sa baryo tungkol sa kay Vin Min na hindi naglabas ng pera pero naging kasosyo. Sa ngayon, ang may pinakamalaking impluwensya at kapangyarihan sa kumpanya ay ang ating amo. Kaya mula ngayon, kailangan nilang mag-ingat sa kanilang ikilos. Siya ang financial manager ng kumpanya. Mula ngayon, kung ano ang kailangang bilhin o gamitin ng pabrika, si Kuya Apat na Mata na mismo ang makikipag-usap para makuha ang pinakamagandang presyo. Hindi tayo dapat magsayang ng pera sa walang kabuluhan. Hindi nagtagal, nagsimula na rin ang plano ng produksyon. Ilang pamilya sa nayon ang nakabili ng truck kaya nagboluntaryo silang sumama kay Liobin para maghakot ng kahoy. Pagdating ng mga kahoy, agad na nagdagsaan ang mga tao para ilipat ito sa bodega. Ang mga sinabi noon ni Yuan Ming ay nagpamulat sa mga taga-nayon. Parang gamot itong nagbigay lakas para ang sigla ng mga tao sa pagtatrabaho ay lalong tumindi. Sa panig na ito, si Vin Min ay nagsisimula na ring mag-survey ng merkado. Habang naghihintay ng boss, tinanong ni T.I. Yudan ang matagal na niyang itinatagong tanong. Tinanong niya kung paano raw nito nalaman ang tungkol sa mga stock, kung bakit daw sinabi nito kay Ate Tuyet nakikita siya kung bibili siya noon. Maraming factors ang nakakaapekto dyan. Kahit sabihin ko sa'yo ngayon, hindi mo rin maiintindihan. Kapag may oras ako, ikukwento ko sa'yo. Nang marinig iyon, sinabi ni T.I. Yudan na nagbabasa siya ng mga libro tungkol sa ekonomiya. Nakita niyang ipinapaliwanag nila ang lahat ng napakasimple. Pagdating sa akin, nagiging komplikado na. Nang sabihin mo yan, napatawa si Vin Min. Kung susundin lang ang nakasulat sa libro, yayaman na. Kung ganun, sino pa ang maghahirap sa mundo? Ang stocks ay hindi lang economics. Nakadepende rin sa sitwasyong politikal. Nakadepende rin ito sa merkado sa panahon ng reforma at pagbubukas na ito. Ang matalino ay marunong sumuri ng sitwasyon para malaman kung kailan peke ang presyo at kailan totoo. Lalo mo pang sinasabi, lalo akong naguguluhan. Ang sakit sa ulo. Pagkalabas pa lang ng bus terminal, kinontak na ni Vin Min si S. Fong para sunduin siya sa daan. Pagkatapos kumain, saka lang niya ipinakita kay Sufeng ang kontrata ng pautang para tingnan. Hindi niya akalain na hindi man lang tiningnan ni Sufeng at agad na pumirma. Sige, huwag kang mag-alala. Pagbalik ko sa Beijing, ililipat ko agad sa iyo ang pera. Alam ni Sufeng na siguradong gipit ka na, Yuan Ming. Akala ko kung ano. Hindi ako kinakapos sa pera. Pero hindi talaga maintindihan ni Sufeng. Ang orihinal na plano mo, Yuan Ming, nang pumunta ka rito ay magbakasyon lang ng ilang taon. Tapos babalik ka sa pagnenegosyo. Bakit bigla kang napasok sa ganitong gulo?
Nang marinig iyan ni Vin Min sa kaibigan niya, ngumiti na lang siya. Ito ang Reg Along gusto niyang ibigay kay Tiu Dan. Dahil personal na bagay ito, hindi na nagtanong pa si S. Fong tungkol dito. Sa halip, nagpatuloy siya sa pag-uusap tungkol sa negosyo. Ang plano mo ba ay pabagsakin ang mayayaman at itaas ang mahihirap? Kung gayon, natukoy mo na ba ang target mo? Ang kumpanyang Lactin, alam mo ba iyon? Siyempre, alam ni S. Fong iyon. Isa itong kumpanyang kilala sa larangan ng electronics. Kahit na napaka-perpekto ng planong inilatag niya. Pero yang si Liu Bin na walang silbi, sinira niya. Sinira niya ang lahat. Walang ginawa kundi magpamigay ng calling card at ipagmayabang na siya ang may-ari ng kumpanya. Yung kotseng ipinahiram sa kanya para mag-survey ng merkado, ipinanggala lang niya. Kapag tinatawagan, hindi naman makita, kaya ang laki ng gastos sa pagpapanatili ng kotse. Gusto na sanang itabi ni Madam ang kotse, pero hindi pumayag si Yuan Ming. Sabi niya, ang kotseng ito ang nagpapakita ng imahe ng kumpanya. Kung gusto raw umasenso sa Beijing, kailangan may magarang kotse para hindi pagtawanan. Pagkatapos marinig ang report niya tungkol sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos, bumaba silang dalawa sa nayon ng Wangbiao para magmasid. Para sa mga magsasaka, ang taglamig ang pinakamahabang panahon ng pahinga. Pero ngayong taglamig, ang mga tao sa nayon ay hindi ganoon. Lahat ay abala at nakayuko sa trabaho. Kahit noong dumating si Yuan Ming, hindi nila kayang tumigil. Nang makita ng pinuno ng nayon si Yuan Ming, ngumiti siya at sinabi, nakakapagod, pero hindi inaasahan. Ang mukha ni Yuan Ming ay naging mas seryoso kaysa dati, at sinabihan ang lahat na huwag nang sabihin iyon muli. Sabi mo pagod ka na. Patay ka na ba? Gusto mong makagawa ng malaking bagay. Huwag mong limitahan ang sarili mo. Dito, hindi rin nagpapahuli sa hirap ang mga tiyahin. Ang mga kamay na nagkikiskis ng baluti nila ay naninigas sa lamig ng taglamig, pero walang ni isa mang nagreklamo. Pagkatapos ng ilang araw ng walang tigil na pagtatrabaho araw at gabi, nakagawa rin sila ng isang amplifier na may kahoy na balat. Sobrang elegante. Nang makita ang magandang speaker na nakalagay ng maayos sa ibabaw ng mesa, sobrang saya ng may-ari. Mas maganda pa ito kaysa sa mga mamahaling binibenta sa kalsada ng ilang beses. Habang walang tigil na pinupuri ng pinuno ng nayon, dahil sa galing ng mga bihasang manggagawa sa nayon, si Vin Min naman ay nagsimulang suriin ang kalidad. Mukhang perpekto ang lahat, pero may problema sa kinang. May madilim, may mapusyaw, may makinis, may magaspang, hindi pantay-pantay. Mabilis namang nalutas ang problemang ito. Tinitiyak din na sa susunod, mas magiging maingat sa pagpili ng mga materyales para hindi mahirapan ang lahat sa paggawa. Pagkatapos matiyak na walang problema ang panloob na radyo, pinangalanan ito ni Vin Min na si Yu Lusu unang modelo. Dapat sana'y ipinagdiriwang natin ito. Pero nag-aalala ang mga kapatid ni Liu Bin kung makakakita ba sila ng ikabubuhay dito. Pero pinag-isipan na rin ni Yuan Ming ang problemang ito. Kung mapapasa ng si Luso ang pagsusuri ng mga bansang kanluranin, mas malayo pa ang mararating nito sa merkado. Kaya pagkatapos ng pagpupulong, nagpa siya si Yuan Ming na paliparin si Xiao Dan sa ibang bansa para makipag-usap sa mga kasosyo tungkol dito. Pagkatapos ng pagpupulong, nagmaneho si Xiao Dan para sunduin si Yuan Ming pauwi. Sa daan, pinakiusapan pa niya si Xiao Dan na kontakin si Ye. Si Van ay naghanap ng lugar para sa kumpanya sa tulong ni Ye Wen. Nakahanap sila ng isang opisina sa magandang lokasyon. Nagrenta sila sa halagang 240,000, ngunit ang problema ay hindi sila makahanap ng bodega para sa kanilang mga produkto. Nang malaman ito ni Su Feng, pinayagan niya silang gamitin ang bodega ng kanyang kumpanya. Ang upa ay kalahati lamang ng presyo sa merkado. Matapos maayos ang lahat, nagsimula ng umarangkada ang tindahan. Ngunit hindi nag-ingay si Yuan Ming tulad ng iba, dahil natatakot siyang baka apihin sila ng mas malalaking kumpanya kung magiging maingay sila. Bagamat hindi siya sang-ayon dito, wala siyang kapangyarihang magdesisyon, kaya wala ring magawa ang may-ari ng tindahan ng plaka. Nakakagulat na kahit walang anunsyo, nakabenta sila ng ilang kopya sa unang araw ng pagbubukas. Ang kinita nila noong araw na iyon ay umabot sa halos NDT 3,000. Ito ang nagpagan sa bigat na dinadala ng magkapatid na Liu Bin. Matapos nilang maiparehistro ang kanilang trademark, sinimulan ng magkapatid na Liu Bin na ipakilala ang kanilang produkto sa iba't ibang kumpanya. Alam ng mga taga-export kung bakit kayo narito. Pati ang direktor ng kumpanya, pinatawag ng presidente. Pumunta rin si Lactin para samahan tayong maglibot sa opisina nila. Nang makita nila ang simpleng showroom, hindi nila napigil ang ngumisi. Ang liit-liit,
gustong maging international. Pero nang marinig nila ang malinaw na tunog na nagmumula sa speaker, doon nila nalaman na maliit man, pero may ibubuga. Sa kabilang banda, dumating na rin ang araw ng stock option na sinabi ni VIN Min kay Madam. Dahil sa tamang pagbibenta, ang kinita mong tubo ay doble o triple. Sa simula pa lang, lalo nitong ginawang handgun ni na magkapatid na Xiao Dan si Yuan Ming. Pagkatapos makuha ang tubo, nagpa siya si Xiao Dan na ibalik ang pera sa Hangzhou para ibigay sa kanyang ama, at saka lumipad papuntang Germany, para hintayin na mailipat dito ang dalawang speaker. Pagdating doon, agad niya itong dinala sa isang dating kaibigan ni Yuan Ming. Sa harap ng mausisang mata ng lahat, sinimulan niyang ikabit ang mga cable. Kasabay nito, isinalaysay niya ang mga espesyal na katangian ng kuryente. Pakinggan ninyo ang malinaw na tunog na nagmumula sa speaker. Nagulat ang lahat nang malaman ang plano ni Yuan Ming na magsimula ng negosyo. Nag-alok ang kaibigan niya na maging ahente, kinatawan para sa merkado dito. Si Xiao Jian ay isang kilalang Chinese overseas sa industriya. Tumawag din siya sa'yo kanina. Kung gusto niyang gawin, hayaan mo siyang gawin. Kinabukasan, dinala ni Xiao Dan ang mga speaker sa Quality Control Center para sa malalimang pagsusuri. Lahat ng kategorya ay pumasa ng may mataas na marka. Halos tiyak na makukuha ang resultang ito. Mabilis na ipinaalam ni T.I. Yudan kay NG Kin. Pagkatapos, ipinadala ang ulat sa kanya para maghanda sa pagpaparehistro ng negosyo. Sa kanyang mga kahanga-hangang kakayahan, si C.A.L. Su ay mabilis na nagkaroon ng matatag na posisyon sa merkado sa ibang bansa. Sa maikling panahon lamang, nakapasok ito sa top 10 ng mga produktong mabenta sa merkado sa kanluran. Tuwatang, sumugod kayo, VIN Min, ipinag-utos ko sa inyo ang salamin. Makipag-usap sa kalabang kumpanya para makuha ang eksklusibong kontrata sa pagsusuplay ng pyesa. Dahil nagmamaliit, pumayag agad ang direktor doon. Magsusuplay sila sa kanila ng 1,000 kargamento kada taon. Sa abot kayang presyo, akala niya na sa napakataas na presyong iyon, hindi makakatagal ang Kia Luso sa lokal na merkado. Sa oras na iyon, hindi maibebenta ang lahat ng 1,000 kargamento. Maaari nilang ibaba ng husto ang presyo para mabawi ito. Ang laki ng kikitain, pero hindi niya iyon inaasahan. Ito ang magiging desisyon na pagsisisihan niya habang buhay. 8 buwan na lang at gaganapin na ang international exhibit. Nag-utos si Yuan Ming na sa loob ng panahong iyon, kailangan nilang makagawa ng 500 pares ng bagong speaker. Dahil sa sagaan ng supply ng pyesa, nagsimula na ring magtrabaho ang mga tao sa nayon. Araw at gabi silang naghahanda para sa isang malaking paglusob sa dalawang merkado, lokal at internasyonal. Pero dahil mula nang magbukas ang tindahan, mababa ang benta kada buwan, kaya si Liu Bin ay, kung magagalit lang ako, hindi natin maibebenta ang mga kagamitan. Bukod pa roon, kailangan pa nating magbayad ng napakalaking upa sa bodega. Hindi naman dahon ng pera para basta nalang gastusin. Sa isang iglap, lumipas na ang tagumpay sa exhibition. Naganap na rin ang exhibition ng mga kagamitang pang-audio ayon sa schedule. Sa loob ng panahong iyon, wala silang naibentang kahit isang speaker. Kaya naman walang gaanong umaasa sa exhibition na ito. Hindi ko akalain na pagkatapos makumpleto ang lahat ng paghahanda, bigla na lang tumawag si VIN Min para pabalaykan ng lahat sa probinsya. Sigurado si Matkin na may binabalak si VIN Min. Alam ng lahat sa AI market na parehong-pareho ang core ng C.A.L. Su sa mga kakumpetensya nila. Kaya kapag nagbaba sila ng presyo, agad-agad na pupunta ang mga customer para bumili. Idineklara ni VIN Min na ibababa niya ang presyo ng C.A.L. Su sa NDT 3,400. Agad na tumutol ang pinuno ng barangay sa presyong iyon. Wala pang 3.2% ang kikitain nila sa presyong iyan. Mas mababa pa sa interes ng bangko, halos walang kinikita. Paano pa tayo kikita nito? Hindi maaaring pagkumparahin ang dalawang yan. Ang pera sa bangko, sigurado at tuloy-tuloy ang interes taon-taon. Samantalang para malaman ang resulta ng negosyo ng isang kumpanya, kailangan tingnan ang resulta ng paggamit ng kapital. Hindi lang tubo ang kasama doon, pati ang bilis ng pag-ikot ng kapital. Kahit 0% ang tubo ng mga namumuhunan sa kumpanya, kumikita pa rin yan dahil nabayaran na ang bayad sa paggawa sa mga tao, di ba? Pagkasabi nyo niyan, halata pa rin hindi pa rin siya kumbinsido. Hindi ba't parang ginagantihan nila ang Lactin sa kabutihan nito? Total, nagbigay na sila ng mga pyesa sa kanila at nagbaba pa ng presyo. Para na rin nilang pinapatay ang kabuhayan ng mga tao. Pero ang negosyo ay parang digmaan, kung hindi ka makikipagkumpetensya, paano ka mabubuhay? At saka, ang pagbibigay ng pyesa ay isang transaksyon na kapwa nakikinabang. Walang may utang na loob sa isa't isa.
Nang marinig niya iyon, mas lalo siyang nagalit. Kaya naman, nagpahayag siya ng kagustuhang itigil na ang pakikipag-ugnayan. Kung gusto niyo yan, pagbibigyan ko kayo. Basta pumayag ang chairman na baguhin ang mga kondisyon sa pamumuhunan na napagkasunduan sa simula. Handa rin akong bumaba sa posisyon ko. Dito ko nakita ang galing ni Vianmin. Nahulaan niya na maaga o huli, magkakaroon ng hindi pagkakasundo ang mga taong ito sa kanya. Kaya niya ipinagkatiwala ang kontrol sa taong neutral, sa may-ari ng restaurant, dahil bilang isang matalinong mamumuhunan, alam niya kung ano ang tama. Kaya naman, sa pagkakataong ito, itinuloy pa rin nila ang planong inilatag ni Vianmin. Kinabukasan, pagbalik nila sa exhibition, nagdikit sila ng anunsyo ng pagbabawas ng presyo sa mismong harap ng pinto ng silid exhibition. Pagkatapos ng balitang ito, nagsimulang dumagsa ang mga tao sa kanilang booth para bumili, para kumuha ng isa para sa kanila. Sabi rin ng iba, parehong set ng pyesa, na sobrang mahal naman doon sa kabila. Ang bumili niyan ay talagang baliw. Nagsimula ring magbabaan ng presyo ang ibang mga kakampi, kaya hindi nakakilos agad si Lactin. Dito naman, dumarami ang mga customer araw-araw, kaya abalang-abala si Lu Bien at wala ng panahon para huminga. Ngayon, nang malaman ng hakbang na ito ng Vianmin, ang direktor ng Lactin ay agad na nagpatawag ng pulong para pag-usapan ang mga natamong lugi nila sa exhibition na ito. Dahil sa sobrang inis, nagdesisyon ng direktor doon na magsampa ng kaso laban sa kumpanya ng Vianmin sa krimeng maruming kompetisyon sa negosyo na may hinihinging danyos na aabot sa 600 van. Nang matanggap ang reklamo mula sa korte, agad na natigilan si Ann Matkin at nakipag-usap sa mga kasamahan niya para subukang makipag-ayos. Sa kanilang makitid na pag-iisip, mabilis ding nahikayat ng apat na mata ang dalawang yun. Nagngingit-ngit silang sinisisi si Vianmin dahil sa kawalan niya ng malawak na pananaw. Dahil lang sa kaunting pakinabang, nagalit siya sa napakaraming tao. Sa paniniwalang tama siya, nagpasya siyang kunin ng 100,000 para makipagkasundo kay Lactin. Kasabay nito, makikipaglaban din siya kay Vianmin. Parehong mga palakang nakatira sa ilalim ng balon. Nang marinig ito, agad na sumang-ayon ang may-ari ng tindahan. Tuwang-tuwa ang presidente ng Lactin nang matanggap niya ang balitang ito. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na mag-organisa ng isang pagpupulong. May media pa para ipahiya ang kumpanya ni Vianmin. Gaya ng inaasahan, kahit anong pagtatanggol ang gawin ni Apat na Mat, hindi pa rin pumapayag ang Lactin. Talunan si Apat na Mat, agad siyang tumawag para pag-usapan nila ng mga kapatid niya ang pag-withdraw ng puhunan. Pauwi na sila sa nayo ng Vuong MIU nang magdesisyon silang mag-usap. Nang sabihin nila kay ate, hindi na siya nagpumilit. Agad niyang kinonvert ang shares sa pera at ibinalik sa kanila, dahil gusto niyang panatilihin ang mga makinaryang na-invest sa nayon. Kaya inilipat ng punong barangay ang lahat ng utang sa pagbili ng makinarya sa pangalan niya. Samantalang ang may-ari ng tindahan ng plaka ay mas matalino sa lahat. Kahit na inalis na niya ang kanyang puhunan sa kumpanya, humiling pa rin siyang magpatuloy sa pagtatrabaho dito. Pumalit siya sa posisyon ng manager ni Apat na Mata. Sa kabila ng panunuya, nanatiling kalmado si Liu Bin. Gusto mo lang talagang manatili sa marangyang buhay na ito. Pagkaalis sa punong tanggapan ng kumpanya, pinasundo ni Apat na Mata ang kanyang kapatid para magpaalam kay Yuan Ming. Matapos malaman ito, hindi naman nagulat si Yuan Ming. Ang mga palakang umaakyat pa lang mula sa ilalim ng balon ay natakot na sa mundo sa labas. Nakakita na kayo ng ganyan, kaya nahihiya ang kapitan ng barangay. Noong una, humingi sila ng tulong kay Vianmin, pero nang magkaproblema, gusto na nilang bawiin ang puhunan. Nakakahiya talaga. Umalis doon ang tatlong magkakapatid sa barangay. Dinala ng may-ari ang demanda kay Vianmin. Nang matanggap niya ang abiso, kalmado pa rin siya. Kung matalo sila sa kasong ito, kailangan lang nilang makipagtulungan sa kabilang panig para maayos ang lahat. Pero kung manalo sila, ang 6 na milyong iyon ay magiging kapital ng kumpanya. Pero labis na nag-aalala ang may-ari. Ang bayad sa kaso ay 900,000 o magparaya na lang sila. Nang marinig niya yan, napatawa si Yuan Ming. Sa mga ganitong kaso, hindi kailangan hanapin ang pinakamagaling na abogado sa industriya. May kakilala ako na 200,000 lang. Kaya niyang ayusin yan ng maayos. Ang bagay na ito ay nagdadala ng pag-asa ng buong kumpanya. Umalis na ang may-ari para hanapin ang taong iyon sa Beijing. Hindi niya inaasahan na si Yao Wen pala iyon, ang dating sekretarya ni Yuan Ming, at matalik na kaibigan ni Xiao Dan. Matapos maunawaan ang pinagmulan ng kwento, pumayag si Yao Wen na tanggapin ang kaso. Dahil para sa kanya, kapag nagtagumpay siya sa kasong ito, ang kanyang reputasyon ay tataas sa panibagong antas. Pero dahil kaibigan niya ang kliyente, hindi siya tatanggap ng anumang bayad.
Pagkaraan ng ilang araw, sa opisina, sa tuwing may bakanteng oras, kinukuha niya ang mga dokumento at pinag-aaralan. Matapos makalakam ng sapat na impormasyon, napagtanto rin niya na ang kasong ito ay bahagi ng plano ni Yuan Ming. Gusto niyang gamitin ang kaso para itaas ang kanyang reputasyon, pati na rin ang sakop ng mga abogado, kaya hindi naman talaga mahalaga kung manalo o matalo. Matapos niyang suriin ang sitwasyon ng kumpanya ngayon, iminungkahi rin niya sa amo na ipagbili sa kanya ang mga shares, na ibinalik ng 3 lalaki sa halagang 310,000. Nagtataka ang amo kung bakit niya piniling mag-invest sa panahong ito, kaya tinanong din niya agad ang dahilan. Kung mananalo raw sa kasong ito, mahirap talagang makapasok dahil sa mga sikim sa pera, na gaya ng 3 lalaking iyon, agad nilang maaamoy ang pera. Tapos, pagdating sa batas, sila ang isa sa mga unang nagtayo ng kumpanya, kaya nasa kanila ang karapatang unahin sa paglilipat ng mga parte ng kumpanya, at saka, mababa ang halaga ng mga parte ngayon. Kapag tapos na ang kaso at tumaas na ang presyo, mas mahal na kung bibili kayo. Ito ang pagkakaiba ng taong may formal na pag-aaral sa ekonomiya, sa mga taong umaasa lang sa karanasan para makapagtayo ng negosyo. Pagkatapos sabihin kay Madam ang mga ito, nagbigay din si Yawen ng kondisyon kung mananalo sa kaso. Kailangan imbitahan ng pamunuan ang kapitan ng barangay para bumalik dahil siya lang ang makakapaggarantiya na magkaugnay ang mga tao sa barangay at ang kanilang kumpanya. Tanging sa presensya niya lang magiging maayos ang operasyon ng kumpanya. Nang malaman ni MS, Yuan ang desisyong ito, todo suporta siya. Simula noong araw na iyon, pumunta si Yawen sa barangay Wangmiao para mag-film. Kinunan niya ng litrato ang mga manggagawang nagtatrabaho ng husto para gawing ebidensya. Sa korte, kasabay nito, isang malaking negosyo sa Beijing. Nabalitaan na nila na isang maliit na negosyo tulad ng Kua Luwaso ay naglakas loob na higaitan ang Lactin para agawin ang trono bilang pinakapaboritong brand. Dahil natatakot silang babagsakin ng Kua Luwaso ang kanilang kabuhayan, kaya nagmadali silang magpulong ng gabing iyon para pag-usapan ang mga hakbang. Matapos mag-imbestiga sa lahat ng dako, para malutas ang problemang ito, natuklasan ng sekretarya nila na ang nasa likod ng pagmamaniobra sa Kua Luwaso ay si Vian Min, isang negosyanteng may malaking impluwensya sa industriya ng pamumuhunan sa mundo. Walang negosyante sa kanluran na hindi nakakakilala sa kanya. Ayon sa nakalap mo, kahit nagretiro na siya, napakarami pa ring ari-arian sa pangalan niya. Daang milyong dolyar para siguruhin na hindi siya malalamon ng buo. Nagdesisyon ng pamunuan na gumamit ng 6.5 milyon para bilhin ang CALSO. Nang marinig ang balitang ito, labis na nagsisi ang may-ari ng tindahan ng plaka. Kung nagtagal pa sana siya sa kumpanya, doble na sana ang kinita ng mga stock niya. Triple pa nga. Hindi nagtagal, naganap na ang paglilitis sa pagitan ng dalawang kumpanya. Matapos suriin ang mga ebidensyang iniharap ni Dawen, nalaman ng abogado ni Lactin na ang kumpanya ni Vian Min ay isang kumpanyang itinatag para tulungan ang mga mahihirap. Ito ang bagay na hinihikayat ng gobyerno sa mga negosyo. Kaya naman, malaki ang posibilidad na matatalo sila sa kasong ito. Matapos matanggap ang balita at maunawaan ang malalim na pakana ni Vian Min, isang butil ng pagsisisi ang sumibol sa puso ng direktor, kaya't nagmadali siyang hanapin ang pinuno ng sindikato para ipapatay sa kanya ang utak sa likod. Abogado siya, pero dahil matalik silang magkaibigan sa loob ng maraming taon, pinayuhan siya ng lalaking iyon na hindi mahirap pumatay. Pero ang pumatay ng walang bakas ay parang pag-akyat sa langit. At saka, kahit mawala si Vian Min, wala rin namang malulutas. Kapag nakialam ang matalik niyang kaibigang si Sofong, mas lalo lang gugulo ang lahat. Isa rin siyang kilalang tao sa industriya. Kilala para sirain ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. Sa panahong tila nangyayari ang lahat ayon sa gusto ni Vian Min, may trahedyang nangyari habang hinahabol ang mga kriminal. Nakasalubong ni T.I. Yudan ng isang grupo ng mga bandido at para pahabain ang oras para makarating ang kanyang mga kasamahan, isinakripisyo niya ang kanyang sarili. Sa kanyang huling hininga, muling nagbalik sa kanyang isipan ang magagandang alaala kasama si Vian Min. Mula ngayon, kailangan mo ng alagaan ang iyong sarili, hindi na kita makakasama. Sa mga sandaling ito, tila nararamdaman na rin ni Vian Min ang masamang pangitain. Nakatunganga lang siya sa upuan, nakatingin sa kawalan buong magdamag. Ang biglaang pagkamatay ni Xiao Dan ay parang dagok sa aming lahat. Kahapon lang ay masaya pa siyang nakikipag-usap at nagtatawanan. Pero ngayon, wala na siya. Makalipas ang 3 araw, idinaos na ang libing ni Xiao Dan. Pero wala si Yuan Ming doon.
Hindi dahil sa ayaw niyang pumunta, kundi dahil hindi siya pinayagan ng ama ni Xiaodan. Naniniwala ang matanda na kung pinigilan ni Yuan Ming ang anak niya na sumali sa misyon, na hulihin ang mga kriminal, hindi sana haantong sa ganito ang lahat. Hindi nagtagal, naganap na ang paglilitis. Dahil ginawa ng isyu ng Lactin ang kasong ito. Nang magsimula ang paglilitis, dinumog ng mga reporter. Pagkatapos ng pagkatok ng martilyo, isinumite ni Davan ang lahat ng ebidensyang pabor sa kanilang kumpanya. Kasabay nito, inimbita rin niya ang mga mahihirap na residente para magpatotoo na nagpapatunay na dahil sa pag-unlad ng CALSU, ang kanilang buhay ay gumanda. Dahil din dito, unti-unting pumapabor sa kanila ang hustisya. Pagdating dito, hindi na rin nakapagpigil si Direktor Lactin. Pinatay niya ang TV at nagmaneho para ilabas ang galit niya. Kasabay nito, nagdesisyon na rin ang korte dahil sa mga ebidensya na ipinakita ni Lactin na hindi sapat ang bisa, kaya't napilitan silang bawiin ang demanda. Magbayad ng danyo sa pabrika ng CALSO ng 600 van. Dahil sa paninirang puri, pagkarinig nito, lahat ay natuwa. Tanging ang abogado ni Lactin lang ang namutla. Dahil hindi niya alam kung nasaan si VIN Min, dumiretso ang direktor kay S-Fong para kunin ang address ni VIN Min at sumugal. Simula nang mamatay ang kasintahan niya, tila nahulog si VIN Min sa impyerno. Araw-araw nagtatago sa bahay, nagmumuni-muni, at kumakain ng instant noodles kapag nagugutom. Nang matagpuan ang bahay ni VIN Min, binunot na ng direktor ang baril niya bago kumatok. Kahit tinutukan siya ng baril, hindi nagpakita ng takot si VIN Min. Nang makita niyang kumukulo ang tubig sa mesa, sinabi niya kay VIN Min, "Umupo ka muna at magtsaa. Pagkatapos, ihahatid kita sa kabilang buhay." Nang makita kang kalmadong nagtitimpla ng tsaa, medyo nabalisa ang direktor at nagtanong sa iyo, "Hindi ka ba natatakot? Maiiwasan ba ang kapanganakan, pagtanda, karamdaman, at kamatayan?" Nang marinig iyon mula sa iyo, agad na ibinaba ng direktor ang baril. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi mo para makipag-usap. "Tama ba na nahulaan mo na hindi kita babarilin? Hindi ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung sasabihin ko na nahulaan ko, na babarilin mo ako ngayon para patunayang mali ang mga hula ko. Kung sasabihin ko naman na hindi ko nahulaan, babarilin mo rin ako para patunayang nagsisinungaling ako." Dahil sa talino ni Yuan Ming, natalo siya ng may paggalang. Kasabay ng pagbagsak ng kumpanyang Lactin CALSU, ay naging nangungunang negosyo sa industriya ng paggawa ng mga kagamitan. Sa tunog sa loob lamang ng isang gabi, iginuhit ang kwento ng himala na inaasam ni T.I. Yudan. Bago tuluyang umalis, tinawagan ni Yuan Ming ang may-ari ng tindahan ng mga plaka at ibinigay sa kanya ang isang set ng mga dokumento. Sa loob nito ay ang ebidensya na makakatulong para baligtarin ang kaso. Ang mga ebidensyang ito ang magiging kasangkapan mo para mapanatili mo ang iyong posisyon. Ang posisyon mo sa kumpanya ay dapat gamitin ng wasto. Hindi mo ito dapat gamitin para manakat ng iba. Naiintindihan mo. Ginagawa ko na ito. Sobra na to. Huwag mo akong biguin. Akala ko mababago ng mga salitang ito ang kasakiman. Walang hanggang kasakiman niya. Pero nagkamali ka ngayon. Para magkaroon ng maraming pera sa kamay, si Luso ay maghahanda ng pumirma ng kasunduan sa pakikipagtulungan sa mga negosyo. Dinala niya ang mga dokumento para hingin sa amo ang 20% ng shares. Pero iginiit niya na hindi matagumpay ang negosasyon. Kaya binuksan niya ang folder para tingnan. Hindi niya akalain na puro blankong papel ang laman. Kung nakontento lang sana siya gaya ng sinabi ni VIN Min. Sana mayroon na siyang lahat ngayon pagkatapos pumirma ng kontrata si Fan Vuong Mo. Matagumpay na nakipag-deal sa malalaki at maliliit na kumpanya sa bansa. Ang misyon ni VIN Min sa lugar na ito ay masasabing tapos na rin. Nang gabing iyon, mag-isa siyang nagmaneho paalis dito.